Malalakas na alon na 30 talampakan ang taas ay bumabangga sa barko, habang malamig na tubig ay pumapasok sa kisame at binabaha ang mga pasilyo at sahig ng kabina. Lahat ng ibang cruise ship sa riyon ay umalis na sa daraanan ng bagyo, pero ang Norwegian Breakaway ay dumiretso mismo rito. Mas malala pa, ni isang salita ay hindi sinabi ng kapitan. Kaya paano nga ba napunta ang 4,000 pasahero sa gitna ng isang bangungot na cruise? Hindi ito isang kakaibang aksidente. Narito ang eksaktong nangyari. Noong bisperas ng bagong taon, 2017 nagpapahinga si Cristina Mendez kasama ang kanyang pamilya, kabilang ang 20 taong gulang niyang anak na may autism at ang 6 na taong gulang niyang anak na babae. Sobrang saya nila na makarating sa Caribe at magbabad sa araw ng taglamig. Ang unang mga araw ay maayos naman. Lumipas ang bagong taon habang naglalayag ang barko patimog patungong Bahamas. Pagkatapos noong Enero 2, huminto ang Breakaway sa Great Stirrup Cay, ang pribadong isla ng Norwegian Cruise Line, at bumaba ang mga pasahero gamit ang maliliit na bangka. Tahimik ang panahon sa simula, ngunit habang lumilipas ang araw, naging mas maalon ang tubig at lumakas ang hangin. Pagbalik ng mga tender na bangka sa barko, lumalala na ang sitwasyon, pero karamihan sa pasahero ay di gaanong nag-aalala. Ang hindi nila alam, ilang araw nang nagbabala ang mga meteorologist, 2 araw bago umalis ang Norwegian Breakaway mula sa Bahamas. Nagbabala ang Ocean Prediction Center ng National Weather Service na inaasahan ang mapanganib na kondisyon sa Atlantic sa mga susunod na araw. Pagsapit ng umaga ng Enero, 3 naging mas detalyado ang mga babala. Ang taya ng panahon na yon ay naglalarawan ng isang malakas na bagyo na may lakas ng hangin na parang bagyo na umaakyat sa baybayin. Hanging lampas 70 milya kada oras, dagat umaabot 33 talampakan at mga along mas mataas pa sa 3 palapag na gusali. Ang bagyo ay pinangalan ng Winter Storm Grayson at ang pinakamapanganib na bahagi nito ay ang tinatawag ng mga tagapagtaya ng panahon na bomb cyclone. Bumagsak ng napakabilis ang presyon nito kaya't halos naging isang bagyong taglamig ito. Ang Norwegian Breakaway ay hindi maliit na barko, mahigit 1,070 talampakan ng haba at uri ito ng sasakyan dagat na parang nakakalimutan mong nasa dagat ka. May mga restauran, pool at libangan sa mga deck. Kadalasan ang dagat ay parang background lang. Pero kahit ganoon kalaki ang barko, hindi nito kayang labanan ang dagat kapag may pinakamalalakas na bagyo. Kayang magsara ng bagyong ito ng mga syudad, lalo na ang cruise liner. Ang ibang barko, nakita rin ang forecast at nanatili sa timog. Kinumpirma ng Royal Caribbean na ligtas at malayo sa bagyo ang kanilang mga barko, ngunit nagpasya pa rin ang cruise liner na gumawa ng ibang hakbang. Mahigit 12 oras matapos ibigay ang babalang yon, bandang 6:00 ng gabi umalis ang Norwegian Breakaway mula sa Bahamas at tumungo pahilaga papuntang New York. At ang bagyo. Walang kaalam-alam ang mga pasahero. Napansin ng ilan na lumalakas ang alon at hangin, pero hindi sinasabi ng crew kanino man kung ano ang papasukin ng barko. Isa sa kanila ang nagsabi kalaunan, talagang naramdaman mong para kang iniwang, walang alam at nasa dilim. Sinabi ng isang weather analyst na pinili ng cruise liner na ituloy ang biyahe sa gitna ng bagyo kaysa maabutan itong hindi handa. Maaring sinubukan ng barko na umiwas sa kanlurang bahagi para makaiwas sa pinakamasamang bahagi ng bagyo, pero ipinakita ng lahat ng computer models na may lakas ng hangin na parang bagyo sa magkabilang panig ng bagyo. Walang magandang daan na malalampasan papuntang Hilaga ang Breakaway at ganon din ang bagyo. Kinabukasan, nagbago ang dagat, lumaki ang mga alon at nagsimulang itulak ng malakas ang barko, nagsimulang mahilo sa dagat ang mga tao. Nagpatuloy ang mga tripulante na parang normal, pero sobrang lakas ng ugoy at alon ng barko. Nang sinubukan nilang ihay ng hapunan, ang mga plato, baso at lahat ng gamit ay dumulas mula sa mga mesa at nabasag sa sahig. Yumuko ng husto ang barko nila sa isang gilid, kaya parang umaakyat ng burol kapag naglalakad sa mga pasilyo. Sabi ng isang pasahero kalaunan, depende raw kung nasaan ka, pakiramdam mo ay umaakyat ka dahil literal na nakatagilid ang barko. Pagkatapos, pumasok ang tubig. Bumuhos ito mula sa kisame, tumagas sa mga elevator shaft at pumasok sa sliding glass doors ng balcony. Mga kabina, basa na ang mga carpet at malamig na tubig ang bumubuhos sa sahig.
May ilang bisita na umabot ng 2 pulgadang baha sa kanilang mga kwarto. Para kina Cristina Mendez at sa kanyang pamilya, naging parang bangungot ang kanilang kabina. Nagsimulang tumulo ang tubig at sobrang lamig na parang may popsicle sa loob ng kwarto habang binabaha ang banyo. Dahil nakatagilid kami, biglang bumungos ang tubig. May mga basag na salamin sa lahat ng dako at sumasabog ang mga shower. Hindi makalakad ang mga tao sa pasilyo nang hindi na dadapa at nang dumilim na, dun talaga naging mas malala ang lahat. Naitapon ang mga pasahero sa kama. May isang babaeng nagkwento na parang inilunsad siya sa kabilang bahagi ng silid. Bumagsak ako sa banyo, tapos tumayo, bumalik sa kama at nagdasal. Ganoon ang naramdaman ko noong gabing iyon. May isang pasahero pang nagising sa tunog ng mga gamit na nahulog at mga basong nabasag sa dilim. Pero nakakagulat, walang anunsyo na ginawa habang bumabayo ang bagyo at pumapasok ang tubig. Halos walang sinabi ang kapitan. Nang magsalita siya, iisa lang ang mensahe niya paulit-ulit. Mga ginang at ginoo, nasa magulong dagat tayo at inaayos namin ang bilis at direksyon ng barko para mabawasan ang paggalaw. Sabi ni Cristina, hindi sinabi ng kapitan kung nasaan sila, gaano pa kalayo mula New York o gaano kabilis sila. Malabo at pabugso-bugso ang update ayon sa isang bisita. Dapat sinabi ng kapitan sa amin ng kaunti pang impormasyon, pero paulit-ulit lang yung sinasabi. Ay, nasa magulong dagat tayo. Halata naman, nasa magulong dagat na tayo. Kaya iniwan na lang ang mga pasahero na hulaan ang sitwasyon at nang malaman nila, natakot sila. Lumabas sila ng kwarto at pumunta sa common area. 12-12 ng tao ang nagtipon sa atrium ng barko at nagtangkang matulog sa malamig na sahig. May mga pasaherong naglalakad sa pasilyo na naka-life jacket at ang iba ay natutulog sa koridor dahil binaha na ang kanilang mga kwarto. Ayon sa isang pasahero, nagtipon ang mga tao sa atrium, nagyakapan at nagkumot, takot na takot lahat. May mga umiiyak habang lahat ay nagsusuka. Isa itong bangungot. Sobrang tabingi ng barko kaya nanginginig ako. Isa pang pasahero, ang akala'y hindi siya makakaligtas. Kumakapit ako para mabuhay. Hindi ako sigurado kung ligtas kami sa gabing iyon. Sobrang tabingi ng bangka. Umabot na hanggang 30 talampakan ang mga alon. Mula sa ikalawang palapag ng kainan, tanaw ng mga pasahero ang malalaking abong alon na sumasalpok sa barko. Nakuna ng kamera sa unahan ng barko kung ano ang sinasalubong ng barko. Minsan, nasalubong ng breakaway ang barkong Norwegian Gem na patungong kabaligtaran. Habang bumabagyo, tinanong ng mga bata ang magulang nila kung mamamatay sila. Sumagot sila na magiging ayos lang ang lahat, pero sa loob-loob nila, hindi sila sigurado. Tumagal ng halos 2 araw ang bagyo, pero sa loob ng barko, parang walang katapusan. Nakita ng mga anak ni Cristina ang mga hindi angkop sa bata sa cruise, gaya ng mga taong nagsusuka kung saan-saan, at isang babaeng nahulog mula kisame. Tinulungan siya ng crew. Pinuri sila ng isang pasahero dahil nanatili silang kalmado kahit halatang natatakot din sila. Kahit matapang ang crew, hindi pa rin nila nababago ang sitwasyon. 4,000 tao ang natrap sa barko sa gitna ng bagyong taglamig at wala ni isa ang nasabihan tungkol dito. Sa huli, lumipas ang bagyo at dahan-dahang naglayag ang breakaway papuntang New York. Pagdating sa pantalan, ang barko mismo ang nagkwento ng nangyari. Makapal ang yelo sa gilid ng barko at nasira ang lifeboat. Parang tuliro at gulat pa rin ang ilang pasahero pagbaba nila. Isang pasahero ang nagbahagi ng nararamdaman ng marami. Akala ko hindi ko mararanasan ang pinaka nakatakot na sandali ng buhay ko. Ito ang pinakamalupit na sandali ng buhay ko. Ilang linggo matapos ang cruise, tuloy pa rin ang bangungot ng mga anak ni Cristina. Patuloy na nakararanas ng matinding pagkabalisa ang kanyang anak na may autism. Ang unang pahayag ng Norwegian Cruise Line ay nagsorry lang sa delay ng susunod na cruise boarding. Dahil sa huling pagdating ng breakaway, naantala ang susunod na biyahe at ipinagpaliban ng Norwegian ang pag-alis ng isang araw. Ang bagong bisita ay may refund sa isang araw pero walang nakuha ang mga pasaherong galing sa bagyo. Naglabas sila ng ikalawang pahayag. Noong madaling araw ng Enero 4, nakaranas ang Norwegian breakaway ng mas malakas na panahon dulot ng bagyong taglamig. Grayson habang pabalik ang biyahe papuntang New York mula Bahamas. Lahat ng bisita at crew ay ligtas.
Taos puso kaming humihingi ng paumanhin sa aming mga bisita dahil sa mas malakas na panahon kaysa inaasahan at anumang abalang naranasan nila. Ilang araw nang nagbabala ang National Weather Service tungkol sa malalakas na hangin at alon na hanggang 33 talampakan bago umalis ang barko mula sa Bahamas. Ayaw magpakita sa kamera ang kumpanya ng cruise at di rin sinabi kung sino ang nagdedesisyon kung itutuloy ang paglalayag kapag may inaasahang bagyo. Ang ibinigay lang nila sa mga pasahero ay isang liham ng paghingi ng paumanhin at isang voucher na may 25% diskwento para sa susunod na bakasyon. Walang paliwanag kung bakit sila naglayag sa gitna ng isang bomb cyclone, pero may nangingibabaw na teorya kung bakit pinili ng kumpanyang Norwegian na suungin ang panganib. Nasa huling bahagi na ang biyahe ng barko at may bagong 2 linggong paglalakbay na naka-schedule mula New York pagbalik ng breakaway. Kung naantala ang pagbabalik ng breakaway, maantala rin ang susunod na cruise at malaki ang magiging epekto nito sa pananalapi. Nagpaliwanag ang Coast Guard na pwedeng magpatupad ng restriksyon sa ilang pantalan dahil sa mga bagyo at itinukoy kung sino ang may pananagutan sa sitwasyon. Maliban kung sarado ang pantalan, ang kapitan ang magpapasya kung lalayag sa masamang panahon at dito, bukas ang pantalan. Ayon sa mga profesional na mandaragat na tinalakay ang insidente, ang pag-iwas sa ganong kalaking bagyo ay magdudulot ng pagkaantala ng ilang araw, hindi lang oras. Naiintindihan nila ang commercial na pressure, pero malinaw din nilang na-forecast ang bagyo. Isa sa kanila ay nagbanggit ng isang lumang kasabihan sa industriya. Ang schedule ay nababago, ang barko ay hindi. Maaring may iba pang dahilan ang ilan sa pagbaha. Malamang na hindi na-drain ang mga pool sa itaas na deck bago dumating ang bagyo. Dahil sa pag-ugay ng barko, maaring tumapon ng tubig mula sa pool at bumaba sa hagdanan papuntang mas mababang deck. Posibleng may tubig na pumasok sa balcony dahil binuksan ng mga pasahero ang mga pinto at di na nila naisara. Pero hindi sinagot ng mga detalyeng yon ang totoong tanong. Bakit nga ba naroon ang barko? Isang taon matapos ang insidente, halos 200 pasahero ang naddemanda sa Norwegian Cruise Line sa Federal Court. Inakusahan nila ang kumpanya ng kapabayaan dahil sinadyang maglayag sa gitna ng bagyo na nagdulot ng matinding takot sa kanilang buhay. Noong Mayo, 2011 ibinasura ang kaso, ngunit pinayagang magsampa muli. Hindi nagkomento ang Norwegian Cruise Line, pero pumayag sila sa kasunduan sa ilang pasahero. Ayon sa ilang ulat, 4,000 na pasahero ang sumakay sa Norwegian Breakaway. Inaasahan nila ang 1 linggo ng kasiyahan, sikat ng araw at katuparan ng mga panghabang buhay na pangarap, ngunit umuwi silang may bangungot. Kung nagustuhan mo ang video, paki-subscribe. Malaking tulong ito